Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin ito. Alam nyo, hinihintay ko rin talaga na ungkatin nitong mga kongresista, i-confront itong sila Badoy at Celes sa kanilang mga pang-fake news, pang-red tagging, disinformation, name calling. Kung mayroon man silang matinding biniktima sa ganyan, itong dalawang ito na fake news peddlers ay si dating Vice President Leni Robredo. Alam naman natin yung naging pagdinig kasi ng Kamara ngayon, ang naging ang naging dahilan niyan, pangunahin yan dahil sa pagdi-disinformation at pag-fake news kay Martin Romualdez. Ang punot dulo nito, kaya ito napilitan na magsagawa ang Kamara ng pagdinig kaugnay dito sa mga ginagawa nito nila Badoy at Celes. Matagal na nilang ginagawa yan. Pero ang talagang nagtulak sa Kamara para ipatawag ang dalawa na yan at kumprontahin sa kanilang mga disinformation, red tagging, name calling, ay ang ginawa nila, lalo na ni Eric Celes, na fake news. Fake news, siniraan si Martin Romualdez dahil nga mga maka-Duterte ito, makasara ito, sa away ngayon ni Sara Duterte at ni Digong at saka kay Romualdez, kampi itong sila Badoy at saka Celes kay Sara at saka kay Digong Duterte. Tayo hindi kumakampi kay Romualdez, sinasabi lang natin yung fact. Ang fact nito, itong si Badoy at saka si Celes, mga diehard Duterte. Nung nakaraang elections, Marcos sila. Kalaban din nila si Leni Robredo. Marcos sila noon. Pero ngayon na may hidwaan ang Romualdez at saka ang Duterte, panig sila sa Duterte. At para masira si Romualdez, yung dati na nilang ugali na naninira ng tao, nagpi-fake news, nagdi-disinformation, kahit walang ebidensya, ginawa na naman nila ngayon. Ang problema, ang ginawa nito nila ngayon, si Romualdez. Si Romualdez yung naging nila yung siniraan nila ngayon. Sabi nila si Romualdez ay 1.8 billion ang gastos sa mga biyahe. Yun. Doon sila ngayon pinatawag sa Kamara. Pero nang nandun na sila sa Kamara, ang nakasalang na ngayon yung franchise, yung prangkisa ng SMNI. At napag-uusapan na ngayon sa Kamara kung dapat bang disiplinahin, halimbawa isuspend o pinakamalala i-revoke ang franchise ng SMNI. Pero ang magiging batayan niyan kung i-revoke ang franchise ng SMNI o kaya kung ito'y didisiplinahin, ito'y dahil hinayaan ng SMNI ang mga hosts nito o mga broadcasters nito o mga nagpuprograma sa TV network na ito na magkalat ng fake news at disinformation. So ang kinakailangang i-prove doon na itong sila Badoy at Celes ay mga hosts ng SMNI na nagkakalat ng fake news at disinformation. Ang unang kinonfront sa kanila na fake news at disinformation, yung kay Romualdez. Doon inamin kaagad ni Celes. Inamin kaagad ni Celes na mali yung information niya. Kaya lang ayaw niyang sabihin kung sino yung source niya ng information. Malamang naman talaga wala naman source ng information si Celes. Ang dali lang naman nilang gumawa ng kung ano-anong mga paninira mga disinformation at fake news. Matagal na nila kasing ginagawa yan. Kaya ngayon, kinukonfronto sila ng mga senador, sino ang source mo? Wala, ayaw sabihin ni Celes. Pero inamin niya na mali pala yung information niya. Pero hindi nagtapos doon. Kinonfronta din si Badoy lalo na, tungkol sa pagsisinungaling niya at paninira kay Leni Robredo. Panoorin niyo mga kabunyog kung gaano kagarapal talaga itong sila Badoy at Celes sa pagsisinungaling. Panoorin niyo mga kabunyog. Panoorin niyo ito. Tapos na yung elections, nagbubuo na si Leni ng Angat Buhay. Alam niyo naman yon, nagbubuo si VP Leni ng Angat Buhay. Siniraan pa rin ito ni Badoy. Anong sabi niya? Yan daw Angat Buhay ni Leni Robredo, ang nasa likod daw ng pagbubuo niyan ay mga komunista. Imaginin niyo yan mga kabunyog. Ganyan katindi sa kasinungalingan.
Ano na yan, ha? Nasiniraan nila si Leni nung nakaraang election. Sinabi nila na si Leni Robredo ay may link, may sabwatan sa mga komunista, sa CPP and PNDF. At tapos na yung elections, si VP Leni Robredo ay nanahimik na, ayaw niya nang ma-involve sa politika. Pero anong ginawa nila Badoy? Ang ginawa nila, sinisiraan pa rin nila si Leni Robredo. Tuloy pa rin ang red tagging. At ang pinupunterya naman nila, yung angat buhay. Alam nyo mga kabunyog kung anong sabi ni Badoy? Papanood ko sa inyo mamaya. Sabi ni Badoy, busy ngayon sila Leni Robredo. Nagbubuo na naman sila ng angat buhay. At itong angat buhay na ito ay mga komunista ang nasa likod nito. Panoorin nyo ito mga kabunyog. Masusuka kayo sa taong to. Masusuka kayo sa mga taong to. They really are working overtime with the recruitment. Yan yung angat buhay ni Leni Robredo. mga kababayan natin, the people behind the angat buhay is PPNPA, NDF. In fact, there are now mga on social media, mga nanay na naghahanap ng mga anak nila na wala na. Hindi na nila makita at ito yung nasumali ng Leni Youth, no? So, kita nyo mga kabunyog? Napanood nyo yun? Yung tumatawa na yon habang nagsasalita si Badoy, si Eric Celis yun. Anong sabi ni Badoy doon? Ang sabi niya, busy raw sila Leni Robredo. Ang mga tao daw na nasa likod nito ng pagbubuo ng angat buhay ay mga komunista, mga CPP and PNDF daw. Kaya sus, mga kabudyog. Ay, grabe talaga. Kaya ngayon, sinasabi nila, may tanong si ano daw ba yung Soto Law? Ay, ang Soto Law po, 1946 pa yan na batas. Lolo ni Tito Soto ang niyan. Ay, ang nakalagay dyan, hindi pwedeng persahin ang mga journalists na nasa media na i-reveal yung kanilang sources ng information. Yan na yung ini-invoke nila Celes sa Badoy na right nila. Hindi raw sila pwedeng obligahin ng kamera. Pero itong ginagawa nila, fake news ito at disinformation. So hindi ito legitimate na gawain ng media. Kaya hindi sila pwedeng magtago sa sutulo na yan. Kapag kriminal ang ginagawa mo, ang red tagging, ang disinformation, ang fake news, ano yan? Criminal activity yan. So, hindi ka pwedeng magkubli, magtago sa mga suto-sutulo na yan. Propagandist kayo, hindi kayo journalist. Tama si James Torres. No. Kaya yan yung ganun na sinasabi nila, pang journalist ba yon? Sabi ni Ren Barit, ang sarap sampalin ni Badoy. At alam nyo mga kabunyog, kinonfronta sila, pakinggan nyo mamaya. Pakinggan nyo. Kasi kinonfronta itong si Badoy tungkol sa, hindi lang yan. Yan kasi yung sinabi niya tapos ng elections niyan. Nung panahon ng elections, na siniraan nila si VP Leni, na si Leni daw ay may sabwatan sa mga komunista. Ito. Kinonfront siya niyan. At alam nyo kung ano mga sagot ni Badoy? Matindi mga kabunyog. Wala talagang Ito. They really nabanggit po niya yung kaso po pagdating kay former Vice President Leni. Ang sabi niyo po ay ito po ang opisyal na posisyon ng gobyerno. Yung tungkol sa links ni ni VP Leni sa CPP-NPA. Tama po? Yes, Mr. Chair. Nagkaroon po ba ng action ang gobyerno patungkol dito? Yes. Nagkaroon ba ng pagsampa ng cases? Criminal case on sedition, yes, halimbawa. Yes. Wala pong naging ganun. Kita niyo mga kabunyog? Kinonfronta si Badoy doon. Ngayon, kung sabi ni Stella Kimbo, naalala nyo nung sinasabi nyo noong elections na si VP Leni ay may links, may sabwatan sa mga komunista? Mayroon ba kayong ebidensya noon?
At kung mayroon kayong ebidensya, sinampahan nyo ba ng kaso si Leni Robredo ng sedition o ng rebellion? Sinampahan nyo ba ng kaso? Kasi kung mayroon naman kayong ebidensya, inamin din ni Badoy, wala, hindi sila nagsampa ng kaso. Ang inamin niya rin na mahirap kasuhan si dating Vice President Leni Robredo. Bakit mahirap kasuhan? Kasi wala naman talaga silang ebidensya. Paano naman makakatayo? Inamin niya na sinabi nila ni si BP Leni ay may link sa mga komunista, sa CPP and PNDF. At inamin niya rin na ang source niya ay dahil inendorse si BP Leni ng Makabayan Black. Imagine niyo yan. Ganyan katindi manira itong mga taong ito. Dahil inendorse si BP Leni ng Makabayan Black, may link na si BP Leni sa CPP and PNDF. Matindi itong mga taong to, mga kabunyog. Ganun yung line of reasoning niya. Sinabi daw ng mga former rebels, mga dating rebelde, kasi nasa LCAC dati ito eh. Yan ang problema mga kabunyog ng LCAC. Yan yung problema ng LCAC. Ang counterinsurgency operation ng gobyerno, ang laki-laking pondo ng binibigay natin, ang pera ng bayan, mga 20 billion yan nung panahon ni Duterte, taon-taon, para sa LCAC lang. At ang spokesperson niyan, itong si Badoy. At ganon yung kanilang ganon yung mindset nila, ganon yung line of reasoning nila. Paano ka masasabing komunista? Halimbawa si BP Leni, paano ang source nila? Base sa pinaliwanag niya. Sabi ni Badoy, kaya nila nasabi na si BP Leni ay may link sa mga komunista dahil inendorse siya ng Makabayan Black. Ay dahil pala inendorse siya ng Makabayan Black, komunista, na rin siya, may link na sa mga komunista. Ano naman ang kinalaman ni BP Leni niyan? Mapipigilin niya ba yung Makabayan Black na huwag siyang i-endorse? Ay gusto ng Makabayan Black na i-endorse siya eh. Ang Makabayan Black, sila Congresswoman Franz Castro. At ngayon na naman, ganyan na naman ang line ng narrative nila Badoy at Celes. Kahit si Digong, ganun din ang narrative. Anong narrative nila? Na sa ngayon, sa nangyayari ngayon sa Kamara, sila Martin Romualdez daw at ang mga komunista ay may sabuatan. Ang sinasabi na naman nilang komunista, yung Makabayan Black. So sinisiraan nila ang tao, sasabihin nilang komunista o may kasabuatan sa komunista, pero wala naman silang ebidensya. Basta lang sila maninira ng tao. Ganyan katindi. At ginagamit nila ang SMNI sa ganong gawain. Kaya ngayon, naki-question na ang franchise ng SMNI kasi bawal nakalagay sa franchise ng SMNI yung sections 4, 10 at 11. Yung section 4 yata yun na hindi dapat gamitin ang network na binigyan ng prangkesa ng Kongreso, hindi dapat gamitin ang network sa pagkakalat ng mga fake news at disinformation at paninira sa mga tao at mga entidad. Nakalagay yan. So ngayon, napuprove na. Pinuprove dito na ang ginawa talaga nila Badoy, nagsasalita sila sa SMNI, nang re-red tag sila, naninira sila ng tao, ng mga personalities, ng mga entities, nang wala silang basihan. Basta lang makapagsabi sila. Walang source, walang verification. Kaya dito ngayon, kini-question na ngayon ng Kongreso na ang nangyayari sa SMNI, nagagamit siya sa fake news at disinformation at red tagging at name calling. At violation niya ng Section 4 ng binigay na prangkesa sa SMNI. Kinonpronta rin siya. Itong si Badoy ni Congressman Johnny Pimentel ng Surigao del Sur. Dito talagang inano siya. Matindi ang pagkumpronta sa kanya ni Pimentel. Yan. Dali sila Badoy. Mayroon dito nag-comment. Ay kasi daw ginagawa naman yun nila Badoy dahil kontra sila sa NPA. Okay. Kung kontra sila sa NPA, walang problema yun. Karapatan nila yan kung kumontra sila sa NPA. Wala namang nagpipigil sa kanila. Kung kontra sila sa CPP and PNDF, walang problema yon.
Pero gawin nila yung pagkontra sa CPP and PNDF sa tamang paraan. Hindi yung naninira sila ng mga tao, ire-red tag nila, tulad ni Leni Robredo, mamarkahan nila na kasabwat ng komunista, na wala naman silang basihan. Walang walang dito. Sa ginagawa nilang ito, kahit pasabihin, kasi may nagsasabi dito, may nag-comment, hindi raw natin nakukuha na kaya daw yan ginagawa ni Lorraine Badoy dahil kontra nga siya sa NPA, hindi raw natin maintindihan. Okay, kontra siya sa NPA. Karapatan ba ni Badoy yon? Karapatan niya yun. Wala namang pumipigil sa kanya. Kung kontra man sila sa NPA, sa CPP, sa NDF, walang problema yon. Gawin na nila. Pero hindi pwede na dahil lang sabihin na kontra sila sa NPA, ay sisirain nila ang tao, ililink nila sa CPP, NPA, kahit wala naman silang ebidensya. Yun ang mali doon. Hindi yung pagkontra nila sa NPA ang sinasabi nating mali. Ang sinasabi nating mali, yung para siraan ng tao, tulad ng ginawa kay BP Leni, ililink nila sa NPA. Sasabihin nila komunista o may link sa komunista, kahit wala naman silang ebidensya. Yun yung At dyan sila ngayon kinukonfronta. Ngayon, pinapatunayan ngayon ng Kamara na ginagamit nila Badoy, ginagamit nila Celes, ang SMNI, ang prangkisa ng SMNI, ang prangkisa ng Suarasog, ginagamit nila sa pagkakalat ng mga paninira, fake news, red tagging, red name calling, at ito'y violation ng prangkesa na binigay sa Suarasog na siyang may-ari ng SMNI. So yan. Kaya dito ngayon, sa lumalabas dito, napapatunayan na nababiolate ang terms ng kontrata ng prangkesa na binigay. At dahil ang prangkesa ay pribilehiyo lang naman, kahit pa sinabi dyan na 25 years ang prangkesa, pwede yan bawiin, pwedeng isuspend yung prangkesa na yan kapag napapatunayan na nababiolate ang mga terms and conditions nito. At yung condition na yun na nababiolate ay Section 4. Section 4. Yung ginagamit ang prangkesa, yung SMNI, bilang platform sa pagkakalat ng mga fake news at disinformation. Ngayon, ang strategy nila Kibuloy dyan at ng mga abogado niya, gusto nilang palabasin na kung mayroon man maling ginawa sila Badoy at Celes na nagkakalat nga sila ng fake news at disinformation, hindi yan kagagawa ng SMNI, hindi yan kagagawa ni Kibuloy, kagagawan lang nila yan dahil hindi naman sila empleyado ng SMNI. Sino namang maniniwala? Sos, pag nagsasalita si Kibuloy, kung pag nagsasalita si Kibuloy, obvious naman na siya rin ang promotor niyan eh. Kaya maganda dyan, ipatawag yan si Kibuloy. Dapat ipatawag yan si Kibuloy. Kasi dapat ma-establish na si Kibuloy mismo at saka yung Suarasog, yung ginagawa nila Badoy at saka ni Celes ay sila mismo ang promotor niyan. Hindi naman yan ginagawa nila Badoy at Celes dahil kagustuhan lang nila Celes at Badoy. Ang promotor niyan, si Kibuloy mismo. Di ba? Ay, kay Delia Takalan sa Belgium, kumusta po kayo? Di ba? So ngayon, ano na ngayon ang issue? Ang issue na ngayon, kung nagpi-fake news nga sila Badoy, gaya ng napapatunayan na dito, kung nagdi-disinformation sila Badoy at Celes, gaya ng napatunayan kanina, kung nag-name calling sila at nagre-red tagging, yung ginagawa nilang yon ay violation ng prangkesa na binigay sa Suarasog at sa SMNI. Dahil hindi dapat ginagamit ang SMNI na platform para sa fake news at red tagging. Hindi dapat. Bawal yan. Hindi dapat nangyayari yan. So ngayon, naiipit na sila. Naiipit na. Kasi ang on the line na ngayon, hindi naman si Eric Celes na lang at saka si Lorraine Badoy. SMNI na. Ngayon, naririnig nyo pa ba si Kibuloy? May naririnig ba kayong komentaryo ngayon kay Kibuloy? Di ba tahimik? Tahimik si Kibuloy kasi ang gusto nilang depensa dyan, ang depensa nila, hindi kailangang magsalita si Kibuloy tungkol dyan sa nangyayari na yan kasi hindi naman daw involved si Kibuloy dyan. Di ba? Ganon yung depensa nila eh.
Alam nyo mga kabunyog, ang ini-invoke nila dyan, na yung Suarasog Corporation ay separate na entity. It is a distinct and separate identity kay Kibuloy. Ang SMNI, separate and distinct kay Kibuloy. Kaya, kung may problema man ngayon ang SMNI, hindi si Kibuloy involved dyan. Naniniwala ba kayo na hindi involved si Kibuloy dyan? O, nananahimik lang si Kibuloy ngayon. Ha? Dati mayayabang yan eh. Nananahimik lang si Kibuloy ngayon dahil nasa alanganin na sitwasyon ng SMNI. Ha? Pero alam naman yan ng mga nasa kamera. Ha? Alam nila yan. Ha? Pilit na naghuhugas kamay itong mga SMNI na to. Ha? Pero hindi nila mayano yan. Si Duterte rin. Ha? Si Duterte involved din dyan. O di ba may programa din si Duterte na binigay si Kibuloy? Ang mga nagpo-programa dyan sa SMNI, sila Roque, sila Panelo, sila Duterte, sila Kibuloy, ito nga, sila Eric Celes, Lorraine Badoy, sila Juan Ponce Enrile. Yan, lahat mga Duterte yan. O, sa totoo lang. Kaya tama lang, actually, hindi lang dapat suspension ang mangyari sa SMNI. Dapat yan revocation na dapat ng prangkesa yan. Okay? O sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog